Kamusta pong muli mga tambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa at saan man sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin itong balita mga tambay na sabi raw po, nag-release po ang Malacanang at sabi po ng palasyo na hindi raw po nila itinutulak at wala po silang kinalaman sa impeachment ng Vice President, mga tambay. Naniniwala po ba tayo dyan? Pagkatapos mong gastusan ng napakalaking pera, di umano, 3 taon mo nang ginagastusan di umano kasama ang institusyon ng Kamara, pinopondohan po, kasi may pondo po ito may mga hearing ito Tapos sasabihin po natin, hindi po nila kagustuhan pinupush na ma-impeach ng Vice President. Unbelievable! Tinarabaho ng 3 taon, walang nagawa sa bansa, puro pamumulitika. Tapos, hindi naman po tayo tangat bobot gago. Ano tayo? Paniniwalain sa salita, sa release. Ganyan na po bang palasyo ngayon? Ano kredibilidad ng Pangulo para madiwalaan natin sa panahon ngayon? Sige nga. Pakinggan po natin ang balita. Nilinaw naman ng palasyo na hindi itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Welcome din daw sa Pangulo ang mga legit na oposisyon, pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang 12 pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabsuelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang paglilitis sa kanya sa Senado bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, 5 sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar. Oras na gumulong ng impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Senador De La Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. I am very confident that these people, we call ourselves the 24 independent republic, pagdating sa crucial decision making, hindi ito nagpapa-influensya, hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. 6 lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. May pasaring naman ang palasyo sa umano'y mga nagbabalat kayong oposisyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga tutol sa paninira umano sa nakalipas na administrasyon. Panawagan niya sa Pangulo, tigilan na ang aniyay pag-atake sa pamilya Duterte. Pero buwelta ng Malacanang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Pero hirit ni Castro, bakit hindi na lang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon. Dapat bumalik po siya kaagad dito. Si Roque ay ipinakontempt ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga Yan po mga tambay. Nakita niyo po, napakalinis po ng palasyo. Hindi tinutulak. Wala po silang halos sa
kinalaman dito sa impeachment. Pero 3 taon po ito binabudgetan. Malalaki po ang budget dyan, lalo sa mga hearing-hearing na yan. Pero wala po kinalaman, wala. Kaya nga po yung pagpapatapong kay dating Pangulong Duterte, wala rin sila kinalaman dun eh. Wala. Malilinis po sila, hindi po sila nagpapabagsak. Mga tambay, never sila nagpabagsak. Kitang-kita naman natin. Ang ginawang trabaho nila ng 3 taon, hindi sila nagpapabagsak ng mga pamilya Duterte. Hindi. Kaya nga wala sila nagawang trabaho eh. Kaya nga wala silang malalaking proyekto dahil nauubos yata ang pera ng taxpayer sa pamumulitika. Dinala pa nga sa ICC, naghatid pa tayo ron. Tayo gumastos. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, magkano kaya ang binigay ng taong bayan na pera sa ICC? Hindi nga tayo namumulitika. Hindi nga sila namumulitika. Di po ba? Sino pa maniniwala kay Jose Castro na pinsan daw po ni Franz Castro ayon sa Vice President? Mga tambay. Malinis po ba ang pamilya Marcos pagdating po sa politika? Wala po ba silang bahid na anomalya? Katulad po ng issue ng pulburon, issue ng pera sa PhilHealth, issue ng ginto sa Central Bank, issue ng Maharlika Investment Fund, issue ng 5,500 flood control, issue ng 2025 national budget, issue ng PDIC, GSIS, SSS. Hindi po ba? At napakarami pang issue ng pera. At may issue rin po sila sa labas. Sa labas po ng bansa ay may issue pa rin sila. Pera pa rin at ginto. Yan po ba ang may kredibilidad? Paniniwalaan po ba natin ito pong Malacanang sa mga sinasabi nila na hindi sila marunong mamulitika? Sila po yung napakaraming dapat imbestigahan ng mga politiko na tinatawag na institusyon ng Kamara at Senado. Pero po, bulag po sila noong 19 Congress. Sana, ditong pagpasok ng 20 Congress, ay may mabuksan po sanang issue at investigasyon. Di po ba? Yung 3 taon na isang damukal na issue ng korupsyon, mismo ang Vice President ay sinabi yan at dating Pangulong Duterte. At sana rin po, may magbukas din po ng issue. At mabuksan din po sana itong issue na ito na kumakalat po sa buong mundo. Ito pong money laundering po ng mga Marcos. Pakinggan po natin ito. Yung money laundering po nila. The most corrupt presidents in the Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Penn submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading. The whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world, involving deposits of more than 100 billion USD. Imelda Marcos, wife of former President. Nakita niyo po yon? Mahigit 18 bank account sa buong mundo. At napakarami pong ginto at pera na sinasabi pong issue ay money laundering ng mga Marcos. Napakarami, napakalaking tulong po yan. Kung yan pong pera na yan at ginto na yan ay nasa Pilipinas, napakayaman na po ng ating bansa. Magagamit po yan sa ekonomiya ng ating bansa. Pero wala po sa ating bansa. Yun po nakakatakot. Itinago, money laundering kaya, mga kabayan, nakakagulat lang po. No? At ito pa po yung isa. Mga tamba, isa pa po ito. Malaking tulong din po ito sa Pilipinas. Lalong-lalo po sa mga nagsakripisyo po. Nagbuwis ng buhay nung panahon po ng tatay niya. Sayang, no? Kaya lang po, hindi po tinututukan ito ng Kamara at Senado. Ito po yung nadesisyon na sa ibang bansa. Pinagbabayad na po sila, di umano. Sayang, walang tumututok po dito mga politiko. Bakit kaya? Wala po silang pakialam sa mga biktima ng human rights. Sa mga biktima po. Di ba? Yung sinasabi pong martial law. Ito po, tingnan po natin. Wala silang pakialam sa may hirap. Nasaan kaya dyan ang human rights natin? Katulad ni Jokno.
Pebrero 1995, ang hatol ng Honolulu Court. Dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadawit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinabina ng US Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito. Pero hindi nila ito pinansin. Enero 2011, sinight na in contempt ni Honolulu Judge Manuel Real si Bongbong at Imelda at pinagbabayad ng karagdagang multa na $353.6 million. Kaya't ngayon po, dalawang rulings ang nakabinbin laban sa mag-inang Marcos, yung halos $2 billion na damage suit para sa human rights victims at yung $353 million na contempt penalty. Ano pong implikasyon ito? Yan po mga tamay, no? Grabe, no? Yan, pinagbabayad na po sila sa mga human rights victim po noong mga panahon po nila. Noong panahon po ng tatay niya, martial law. Pinagbabayad na po sila. Kaya lang po, siyempre, hindi po nila papansinin yan dahil sila po nakaupo. Napakatagal na po yan mga tamay. Grabe, no? Yung grabe po yung mga issue ng sinasabi po na ang Pangulo po natin ngayon ay napakalinis at talagang walang kinalaman sa pagpapabagsak ng mga Duterte at lalong-lalong walang kinalaman sa impeachment ng Vice President. Dahil kung mauupo po ang Vice President, napakarami pong iimbestigahan ng Ombudsman. Napakarami pong iimbestigahan ng Ombudsman, lalo sa kaperahan ng pamilya po ng Presidente. Ang pamilya po pala nila, isang damukal po pala ang pera sa labas ng bansa. Di umano. You know? Mga money laundering po, ang puro investigasyon po dyan ng ibang bansa, lalo-lalo pa Hong Kong. Alam naman po natin ang Hong Kong ay sako po ng China yan. Mga tambay, nagkakaproblema po ang Pangulong Marcos sa China. Hindi kaya yan ang isang pinakamalaki pong problema ng Pangulong Marcos? Kaya po, grabe po ang kanya pong galit sa China. Naisingit lang po natin. Grabe ang galit natin sa China, lalo-lalo ang Pangulo, dahil po yung ginto nila hindi po nila makuha at ma-release. Di kaya, isa sa dahilan yan, kaya gustong-gusto natin girahin. Nagtatanong lang si Kamanong. Ayan po mga tambay. Ngayon po, yung sinasabi po ng balita, mga tambay, ang kailangan daw po ng ating Vice President, at least siyam daw po, para daw po hindi ma-impeach ang Vice President. Siyam. Ayan po, masusubukan po ngayon. Yan. Kasi pinupus na po yan, lalo na Kongreso. Galit na galit nga po dyan ang Kongreso, di ba? Lalong-lalo sila Chua, di umano. Nandiyan pa yung nakabalik. Nakabalik po kasi si Luistro, nakabalik po yan. At syempre, nakabalik po yung may issue po ng droga, nakulong. Si Dilima, na mahilig daw po sa saging na saba. Saka daw po yung human rights lawyer na si Jokno, kasama po dyan. Pero ano na nangyari kay Jokno? Kamusta na kaya ang human rights na makakatulong sana? Yung mga human rights victim na may pera pala na pinagbabayad ang pamilya Marcos. Ano kaya? Natutukan kaya ni Jokno yan? Mukhang mas tinututukan ni Jokno ang mga Duterte kaysa ron sa matutulungan ng human rights victim. Nagtatanong na si Kamanong. Ganyan po kawawalang hiya yata itong mga tao na ito. Mga tamay, magaling lang po magsalita sa media, di umano. Pero sa gawa, wala. Kung saan lang po sila makikinabang, doon lang yata ito kumakampi, di umano. Di kaya? Ganyan po talaga kasi ang trabaho ng mga makakaliwa yata. Lalo-lalo yung grupo ng CPP, NP, NDF. Yan ang mga trabaho nila. Mapaglinlang, ginagamit ang bayan, ginagamit ang akbayan, makabayan. Ganyan po yung mga nagbabalat kayo. Mga tambay yan. Kaya dito po sa mga senador, mate-testing po natin yung mga senador ngayon. Mga kabayan. Saka alam naman po natin ang Vice President ay kampanting-kampante po ang Vice President. Dahil wala naman po siyang itinatago at wala po siyang korupsyon. Bagkus, siya pa ang nakakita ng isang damukal na korupsyon sa binagoongang Pilipinas. Lalo-lalo sa institusyon ng Senado at Kamara. Lalo-lalo po sa paggawa nila ng pondo ng bansa. Sa kanila po nakita ng Vice President ang isang damukal na korupsyon. Mga extraordinary na nilalagay nila. Puro priority at dadali nila sa BICAM yung Conference Committee Report. Doon po. At lalo-lalo yung 2025 National Budget. Sila po yan. Kasama pong senador yan.
Sila po ang maraming karga-karga na issue ng korupsyon. Hindi po ang Vice President. Lalong-lalo po ang Presidente ng Pilipinas. Napakarami pong issue ng korupsyon. Magmula po sa loob ng bansa at sa labas ng bansa, meron pa rin. Sila po ang dapat ma-impeach at maimbestigahan ng korupsyon. Sila po lahat. Di umano. Di po ba? Lalong-lalo ang pamilya Marcos. Dito lang yung ginawa lang nila di ba? Yung paglipat lang ng pera sa PhilHealth, isa pong corruption yan. Pwede kang ma-impeach. Di ba? Yung galawin mo ang reserve nating ginto, di umano, sa Central Bank, isa rin pong ground na impeachment yan. Di po ba? Yung pagpirma mo sa GAA, 2025 National Budget, blanco, biglang nagkaroon ng numero, pinirmahan mo. Impeachable po yan. At yung ginawa mong kidnapping di umano sa dating Pangulong Duterte, hinudas mo ang bansa. Nagtaksil ka sa isang Pilipino. Walang proseso ng batas. Hindi nasunod ang ating judicial system. Wala. Pati po ang Rome of Statutes ng ICC ang hindi nasunod. Hinatid mo pa ron yung tao na wala man lang kaso sa ating bansa na nililitis. Unbelievable. Isa po ring ground ng impeachment yan. Hindi po ba? Kidnapping di umano. Kaya dito po, sa sinasabi lahat nitong ni Yusek Castro, wala na pong kredibilidad para paniwalaan pa natin ang mga sinasabi ng isang Yusek Claire Castro di umano. Ano po? Halos po lahat na sinasabi nila ay hindi naman po totoo. Iba po ang sinasabi sa ginagawa. Hindi nyo po ba napansin? Lahat ng sinasabi nila, pero iba po ang aksyon nila. Pamumulitika. 3 taon. Ano po ba mga programa na ibinigay lang po sa atin ng 3 taon? Maliban po sa ayuda at kadiwa. Na ano po ba? Yan. Yung sinasabing 20 pesos na tupad. Ayan. May 20 pesos naman Kaya lang, ano sasabihin? Piling lugar lang. Pili. Hindi po lahat. Naglagay lang po sila para masabing may 20 pesos daw di umano. Saan? Yung mga pwesto lang kung saan nandun ang kadiwa. Makakain ba na buong Pilipino yan? Sige, makakain ba ang buong Pilipino sa kadiwa? Ano yan? Yung nasa Mindanao pupunta ron sa Luzon kung saan may kadiwa? Di ba? O yung nasa Bisaya pupunta sa ganon? Hindi naman lahat nilagyan. Sana kung bawat barangay natin may kadiwa. Hindi naman. Di po ba? Hindi. Bawat barangay may kadiwa. Hindi. Di po ba? Kaya ano lang po yan. Alam nyo yon, yung mga band-aid solution. Saka dito po, ibalik po natin sa Senado. May history na po sila kay Corona. Di ba? Kay Corona. Ngayon, matetesting po natin itong mga senador. Dahil karamihan po dyan ay bumoto. Bumoto po sila kay dating Supreme Court Justice Corona. Bumoto po sila diyan, karamihan po yung bumalik. Sila Lacson, si Soto, sila Jinggoy, si Escudero, si Pia Cayetano. Marami ba sila yata, yan sila Legarda. Di ba? Mga pumirma po yan Ngayon mate-testing po natin. Kasama po si Senador Lacson, kasama po yan sa mga pumirma po kay Corona di umano. Ngayon, mate-testing po natin dahil alam naman po natin na mga politiko ay balimbing. Yan, mga balimbing po yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nakipangulong Duterte po yan karamihan. Ngayon, nandito na po sa kabila. Ngayon, makikita po natin kung ano po ang magiging sinasabi po ni Senator Bato. Tingnan natin, independent? Tama naman, independent sila. Pero yung pera, independent di ba ang pera? Tingnan po natin. Kasi po, sa tingin ko po mga tambay, bubuhos po ng pera dyan, di umano. Bumuhos na nga ng pera sa pamumulitika yung pagpapabagsak pa kaya? Sige nga. Binuhusan na nga nila ang politika. Diba? Isang damukal yata ang binuhos nila dito sa nakaraang botohan, nakaraang kampanyahan. Di po ba? Para makapasok yung Magic 12 nila, di umano. Di po ba? Ngayon pa, pababagsakin mo na, napabagsak mo na, di umano dating Pangulong Duterte, na ipatapon mo na sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC.
Ginastusan na ng Pilipino di umano yan, limpak-limpak na salapi para lang madala mo ron sa ICC. Ngayon pa, hindi mo gagastusan para bumagsak ang isang vice president na ito ay magiging tinik na baka maging presidente ng bansa at malintikan kayong lahat. Malilintikan silang lahat eh. Pagka naging pangulo ang vice president, sa dami ng nalalaman ng vice president na anomalya at korupsyon nila sa labas at loob ng bansa, lalong-lalo ang institusyon ng Kamara at Senado, sige nga, magugustuhan ba nila yan na makabalik? Ngayon, ang nakikita po natin dyan mga tambay, matetesting natin ngayon ng mga senador. Yung sinasabi po ng mga kababayan natin na iba ang panahon ni Corona at iba sa Vice President. Ngayon natin matetesting. Kung ang mga senador ngayon natatayong ma-judge sa impeachment daw po ng Vice President, malalaman natin kung hindi masisilaw sa isang damukal na pera. Dahil mismo ang Senadora Amy Marcos, yan, sinabi niya. Nagmarites siya sa mga Pilipino. Minarites niya. 1 billion daw po ang pagpapabagsak niyan. 1 billion sa Vice President. Yan ang chismis niya nung mga nakaraan. Di ba? Ngayon po natin matetesting yan. At matetesting din po natin ang Amy Marcos dyan. Mga tambay, kapatid po ng presidente ng bansa yan. At matetesting din po natin dyan ang bilyar. Di ba? Itong anak ng bilyar. At yung dalawang bilyar. Dalawa po bilyar yan eh. Matetesting po natin yan, mga tambay. Kung hindi sila masisilaw sa isang damukal na pera yata na ibubuhos dyan. Dahil nakita po natin, gigil na gigil pabagsakin ng institusyon ng Kamara ng Kongreso ang House of Representatives. Gigil na gigil silang pabagsakin yan. Pinabagsak na nga nila yan, inimpeach na nila sa House of Representatives yan, di ba? Dahil meron nga silang maitim na plano. Kailangan nilang palitan. Dahil hindi nila kayang talunin. At napakarami kasing alam ng Vice President, ng Vice President na anomalya nila. Isang damukal. Kaya nga, di ba? Pabagsakin mo yung kalaban mo. Kaya, yung sinasabi ni Yusek, katarantaduhan yun. Katarantaduhan yun. Naglilinis-linisan lang sila. Malinis lang sila sa salita. Pero yung kaloob-looban nila, di umano. Maitim yun, di umano. Maitim ang budhe, yata. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Kasi hindi, iba yung sinasalita sa ginagawa nila eh. Kaya abangan po natin mga tambay. Sa July pa naman yan. Sa July. Pero ngayon, yan po ngayon ang pinauugong nila. Hindi nyo ba napansin? Ako napapansin ko eh. Hindi pa tapos ang bilangan, pero impeachment na po ang pinag-uusapan. Imbis na ang ipag-usapan yung mga perang nawawala, yung mga perang nakukurap. Katulad po ito, malapit na pong lumabas, yung usapin po meron po kasing schedule eh. I think May 19 po magsasalita na po ang Korte Suprema sa Baguio. Yung issue po na sinampa po ni Attorney Vic Rodriguez, yung saka ni Attorney Ungab, ni Congressman Ungab, yung 2025 national budget na 241 billion na isiningit nila. Yan, lalabas na po yan eh. Magsasalita na po ang Korte Suprema diyan sa Baguio. Hindi kaya itong ginagawa nilang pantakip, itong issue na impeachment para po mapagtakpan yung paglabas ng desisyon o sinasabing agreement ng Korte Suprema? Nagtatanong na si Kamanong. Abangan po natin yan kung ano po magiging desisyon o sasabihin ng Korte Suprema sa 2025 national budget, mga tambay. At sana rin po, hinihiling ko rin po at sana po magkatotoo na maimbestigahan po sana. Meron po sanang tumayo at manindigan, ipaglaban po ang nangyayari pong korupsyon, issue ng korupsyon ng 3 taon. Manindigan po sana itong mga politiko na ito na imbestigahan po nila sa 20 Congress ang lahat ng issue ng korupsyon na pinasabog ni dating Pangulong Duterte. PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, at yung pera sa ginto, pera ng Maharlika Investment Fund, at yung 2025 national budget ay isama po sana sa mga investigasyon. At lalong-lalo po ang pulburon issue. Di po ba? At pati na rin po ang pera na issue na mga ginto, pera sa labas ng bansa.
Sana po may tumayong politiko sa Kongreso at sa Senado. Sana po. Hindi po ang issue ay puro Duterte. Sila po ang napakasarap imbestigahan. Isang damukal na kayamanan na makakatulong po sa ating bansa. Lalo-lalo po ang money laundering na sinasabi sa Hong Kong. Makakabayad po tayo ng utang sa dami po ng ginto na nahandoon yata. At napakarami pa. Mahigit 18 bank account. Isang damukal. Grabe, no? Muli po si Katambay Manong, maghintay na lang po tayo sa mga politiko, lalo sa mga senador, kung sino po ang balimbing at kung sino po ang hudas at kung sino po ang mga mukhang pera o silaw sa pera. Abangan na lang po natin yan di umano, mga tambay. Thank you po sa mga subscribers po natin at sa mga tagapanood. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Jo at si Teodorico Erguisa Jr. Thank you po sa mga biyaya po. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, thank you rin po sa mga gusto po ng Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at makabalik na po sa ating bansa. At ang pag-iingat din po sa Vice President na napakarami po nagpapabagsak. Maingatan nawa po sila. At thank you rin po. At syempre po mga kababayan, ingat-ingat din po tayo. Ingat po. Ingat po tayo, doble ingat po tayo mga tambay. Napakahirap na po ng buhay natin sa ating bansa. At mahirap na ang buhay, kasama pa natin ang mga kriminal, makakaliwa, mga addictus. Mga kabayan, napakahirap na buhay ang dadanasin natin pagka ganito magpatuloy sila at nakabalik pa. Unbelievable. Thank you po. Sa muli po, mga kabayan. Thank you po. Paalam po muna. Bye-bye.